Hello, all signs. Maiksing reading lang. No? Para sa this is for May 19, 2021. Yan. Next 3 days. Okay, sige. Next 3 days na lang pa tayo mahirapan. Kung kailan man matapat sa inyo yung next 3 days. Kabaluyan, walay kabaluyan ko dyan siren. I-comment yung pagtanad. Comment below if you are a kabaluyan. Taga Inarcade Pangasinan. Yan. Thank you sa inyong pag-subscribe, follow, pagbalik-balik at pag-aabang. Aries, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers, pwede rin naman. Merong Scorpio energy dito. Pwede rin may Aquarius. Or Libra. Sabi dito, as an advice, Aries, maybe kailangan mo nang tanggapin kung ano man itong loss na ito, kung ano man itong bagay na to, kasi pwedeng hindi na siya babalik. Bagay, situation man yan or tao. No? You should deal or accept kung ano man ito, kahit gaano siya ka-painful, kahit gaano siya kahirap, no? And sinasabi rito, meron namang opportunity paparating sa'yo in love or in career, no? That's the indication with the Two of Cups and also with the Queen of Pentacles. And, by the way, itong paparating na ito sa'yo is malaki yung potential nito. So, whether ito ay investment, no? Pagninegosyo or income, trabaho, or kahit connection. Oo, kasi pwedeng cheater daw tong person mo eh. Ayan o. O, pwedeng may nag-i-spy, nag-i-sneak sa'yo dyan. Someone will try to escape. Ayan, takasan ka. Ang dito, kasi parang meron siyang gustong nakawin, kunin sa'yo. Kung tao to, hindi mapagkakatiwalaan. Sa pera man yan, or kung saan, or kung person na ka-deal mo yan. Ayan no, you should move on. Move forward ka na. Healing ito, Three of Swords reversed. Maaaring tapos na to, pwedeng betrayal yan eh. No? Cheating, betrayal, pagnanakaw, backstabbing, no? For some of you, pwedeng nangyayari to or pwedeng tapos na para sa iba. Taurus, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Kamusta po kayong lahat? Thank you sa pagbalik-balik, pag-aabang. Don't forget to subscribe or follow. Mga kabaluyan, wala di kabaluyan ko. I-comment yun tanad yan. Comment section. Taga-inner kayo. Okay. Pwedeng may Capricorn dito. Cancer, Scorpio, Pisces. Strong energy ni Scorpio actually. So, merong ending. Alam niyo naman lagi, di ba? Si Death card is ending. Ang kaakibat nito ay pagbabago, endings and new beginnings, no? So, sabihin na natin merong something dito na pwedeng paubos na or na-drain with the cups reversed, Ace of Cups reversed. It could be patience, it could be feelings, or luha, emotion, kasi parang nasaid ka na dyan eh. Or nasasaid ka na eh. So, eventually, magtatapos na yan. Nakikita ko na mag-i-evolve ka. Kasi, after netong painful, after ng pagkadurog mo, maraming hurt, tears, pain, nakikita kong kapalit is transitioning into something new. So, nakikita ko na magkakaroon ng major transformation sa iyo. Pwedeng spiritually, emotionally, physically, whatever, no?
Pwede rin naman itong change sa iyong career or finances since malakas yung mga ano dito, pentacles, no? Although nakikita ko, with the Queen of Pentacles, parang hindi ganun ka-good yung opportunity na ito. Or let's say, sabihin na natin na pwedeng magkaroon ng hassle or delay dito sa mga bagay na sisimulan mo since baliktad yung mga aces dito, no? I think hindi ganun kalaki. Pwedeng may opportunity pero hindi ganun kalaki. Tapos may situation dito wherein kailangan mong mamili between dalawang options. Ayan, you have the Two of Pentacles. When it comes to money, hindi talaga ganun ka-spectacular or hindi ganun karami. Kaya you should, learn to balance. Ayan. So, ano man itong kailangan mong i-balance, no? Particular dito, strong energy is may kinalaman sa pera. Some of you, ang kailangan ninyong balansehin dito is yung time commitments ninyo. Kasi ito ay juggling act. It could be multitasking. So, pwede kasi kayong mahirapang makakope kung hindi ninyo matansya na tanggap lang kayo ng tanggap ng mga trabaho. Alam mo yun? Kung hindi mo naman kayang i-commit sarili mo dyan, no? In the long term, kung halimbawang magbibili ka ng isang bagay kasi hindi mo naman kayang i-maintain yung gastusin or yung bagay na yun, parang lilitaw na liability sa'yo yan. Okay, so pagdating sa love life, meron ditong nagpo-fall out of love na, pwedeng meron ditong nawalan na ng naubos na, napagod na dito sa relationship or napapagod kung napapagod pa lang, pwedeng yung iba naubos na nga yung luha nyo dyan. So pwede ditong merong biglang nagbago, no? Bigla na lang nawala yung yung spark or nawala yung love. Nagkaroon ng change of heart in short. Gemini, Sun, Moon, Rising. Kamusta Kilan? Amen. Kamusta po kayo? Taga-inner kayo? Taga-saan po kayo? Ayan. Thank you so much po sa pagbalik-balik, pag-aabang ng reading ko. Don't forget to subscribe or follow. Makaka-relate kayo dyan. Don't forget to like, share, or comment. Gemini, Scorpio, Pisces energy, Capricorn energy, lumalabas dito. Or Aquarius. Oo, yung ganda. Merong some kind of blessing, magandang bagay, marireceive mo, Gemini. Pwedeng material, pwedeng hindi. Pwedeng this is a new beginning for you, especially sa love life, no? Meron ditong indication ng new connection. Pwede rin namang friendship lang yan, pero pwede rin namang jowa, no? Andun yung andun yung potential na ito ay romantic. Okay. Meron ditong overflowing of blessings for you, Gemini. Wow. So, claim this if I were you. No? Kasi ito, ang cup na to is nag-overflow siya kung nakikita mo. So, kung ano man ito, it could be emotions din naman. Pwede rin kasi cups is related sa mga emotions, feelings natin, or mga connections natin. So, yan. Pwedeng merong offer, proposal sa'yo. Pwedeng bagong simula. No? Kung person mo yan or ikaw, ayan, meron dito sa inyo overflowing yung kanyang emotions, feelings. Ay, sorry, nakita ko yung ink sa kamay ko, na-distract ako. Nagawa kasi ako ng ballpen. Yan. Sinusulat ko yung mga timestamp. So, sana nga, love yan, love or mga biyaya na lang yung mag-overflow na yan, Gemini. O, diba? Devil card is matinding attachment. Devil card is kawalan ng control sa sarili kung minsan. Devil card is about toxicity sa paligid mo. Whether ito ay toxic situation, toxic na bagay para sa'yo, or toxic connections or people in your life. No? So, pwedeng kung jowa, yan yung iba sa inyo. Pwedeng, alam mo na, pwedeng toxic yung relationship niyo, or pwedeng, minsan mga masasamang bisyo to eh. Unhealthy, toxic habits ito eh. Oo, kasi parang ang nangyayari dito, inaalaw mo na makontrol ka. Ayan, pwedeng emotions, kasi kung may overflowing emotions dito, iba sa inyo.
Pwedeng hindi niyo mapigilan yung sarili niyo, yung temptation ninyo, yung desire ninyo dito, na kahit alam niyo namang hindi dapat, mali or masama, alam mo yun, nagpapakontrol ka doon sa mga cravings mo, desires mo, or obsession mo, pagdating sa isang bagay, situation, or tao. No? Kumbaga, ito yung mga hindi magandang impluensya sa paligid mo. Ano man yan or sino man yan, kung meron mang mga ganon. No? Kung relationship, pwedeng third party situation to. Oo. Pagiging ano to pagiging stuck in a rut or pagiging under the influence na itong situation na to, bagay na to, or tao na to. Para kang nai-enslave dyan, alam mo yun. The Tower is a shake-up, no, Gemini. So, be prepared sa kung ano. Be prepared for the unexpected, yan, like kung sinasabi. Kasi totoo naman si Tower, ano yan, dumarating sa mga times na hindi natin inaasahan. No? Kumbaga, ito yung panggulat, panorpresa sa'yo. Kaya kung ano man yan, it could be pwedeng some kind of aberya or hassle or kung ano man, maaaring magkaroon ng changes dito, maaaring magkaroon ng ending for some of you, pwede rin namang magkaroon ng mga ma-expose or ma-reveal, o pwedeng sudden realization din yan. Yes, it's something about cheating. It's something about a person na nag-cheat, may ginagawa behind your back, no? Baka kung sino man ito. Ito yung sneaky energy, ito yung betrayal, ito yung hindi mapagkakatiwalaan. No? Cancer, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Thank you so much sa panonood, sa pagbalik-balik, pag-aabang. Don't forget to subscribe or follow. If you're new, kung makarelate kayo, comment nyo dyan, leave a like or share. Kabaluyan, wala ra dyan sirin. So, kabaluyan ko, i-comment nyo padtanad comment section. May Sagittarius energy dito. Yes, strong energy ni Sagittarius. At saka Aquarius or Earth signs. Uy, alam mo meron ditong pagbilis. Kasi lumitaw si Eight of Wands. Kaya kung ano man yung mga bagay na naging stuck recently, whether ikaw yan, sa sitwasyon mo na stuck ka dyan, nakikita ko na meron ng pagbilis uli May movement na uli. So, expect na kailangan mo maging prepared. Kasi pwedeng ang bilis-bilis lang ng mga pangyayari dito, no? Pwede rin may mga opportunities na biglaan darating sa'yo. Pwedeng may mga biglaang travel or kailangan gawin. Malapit na rin matapos yung period dito ng paghihintay mo with the Nine of Wands. So, nakikita ko na nagtiyaga ka dyan, naghintay ka, at hindi ka sumuko. So, ibig sabihin nun, maaaring mare-reward ka ng divine sa iyong pagiging resilient, patient na mag-stay kung ano man itong bagay na ito. No? Sa relationship mo man yan, sa pera or sa career, yes, nakikita ko na paparating ng stability for you. King of Pentacles, by the way, this is a card ng stability, success when it comes to business, sa pera, sa career mo. Oo, kasi nakikita ko rito, this is something na pinaghirapan mo ng matagal. Actually, naghintay ka ng matagal, nag-stay ka dyan So, deserve mo yan. Mag-ingat ka lang na huwag kang mag-rush into something na hindi mo pinag-iisipan kasi pwedeng may mga consequences yan with the full reversed. Huwag ka rin huwag kang maging naive. Alam mo yun? Oo. Merong mga bagay dito na parang ayaw mo munang basta, ayaw mong, pwedeng
pwedeng mag-aalangan ka or pag-iisipan mo muna kung i-grab mo ba to or magti-take ka ng risk dito. For some of you, pwedeng sa love life yan. Or pwedeng iba sa career. Oh. So, expect mo na all forms of communications. Pwedeng may phone call, email, o may pagta-travel dito. Nakikita ko na very, ang tawag dito, very busy. Yan, very busy kasi maraming ganap eh. Okay? Leo, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Thank you, Leo, sa iyong pagbalik-balik, pag-aabang lagi ng mga readings ko, pag-subscribe, sa mga bago, don't forget to follow or subscribe. Kung nakarelate kayo dyan, pa-comment na lang dyan sa baba, pa-like, pa-share. Kamusta kayong lahat, no? Mga kababayan ko na nanonood lagi sa akin dito sa Pinas at sa ibang bansa, no? Mga kabaluyan, wala rajay taga Pangasinan, i-comment yung padtan. Hermit is Virgo energy, pwede rin may Cancer, Aries, or ibang fire signs. Oh, ang ganda. Nakikita ko dito, you are in control pagdating dito sa situation mo, Leo. You're the boss, you're the man, ulit with the Emperor. So, nakikita ko, this is card ng success, ha? This is card ng, yung iba pwedeng promotion yan. No? Baka merong opportunity for promotion, opportunity na makakuha ka ng magandang title or position pagdating sa career, no? Kung ano man yung tina-target mo. So, pwedeng may offer dyan na mas mataas na position. Pwedeng may pag-angat eh. Yan. So, nakikita ko rito is improvement sa sitwasyon mo, pag-angat ng level. Yes, nakikita ko, offer, meron kang 4 of Cups, pwedeng business proposal, pwedeng sabi ko nga, operan ka ng mas mataas na salary, mas mataas na position. Meron ako na sense na energy na after niyang lumayo, umalis, is pwedeng magbabalik siya uli sa'yo. Magre-reach out uli ito, no? So, meron ding energy dito with the Four of Cups na nung una, pwedeng hindi ka interesado dyan sa bagay na yan or tao na yan, tapos parang nagkaroon ng changes, no? So, pwedeng siya yan, ikaw, nung una hindi siya interesado sa'yo, tapos, or pwedeng ikaw, nung una hindi mo siya type or interesado at first, pwedeng ini-ignore mo, pero parang biglang mag-iiba yung ihip ng hangin. Okay? So, whether tao yung pinag-uusapan or anumang offer yan na, or bagay, na pwedeng noong una hindi mo type. No? Tsaka yung nakikita ko nga, yung iba dito, pwedeng magkakaroon na ng pagtatapos ng period ng pagiging solo or single. Noong una hindi mo to type, siguro hindi ka nagagwapuan, nagagandahan, no? Basta kung sino man yan, may person na mag-reach out, magbabalik, whether ikaw yung mag-reach out sa kanya o siya yung gagawa sa'yo. Virgo, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Kamusta po? Thank you po sa inyong pagbalik-balik para manood ng reading ko at palaging pag-aabangers, pagsubaybay. Thank you rin sa mga nag-subscribe na. Kung bago po kayo, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe or follow. At kung nakaka-relate kayo, pa-comment na lang dyan, pa-like or pa-share. Musakila, kabaluyan, taga-inner kayo, comment yutan, ditanad yan, comment section. No, aka-resonate kayo, taga-inner kayo. Hello din po, shoutout sa lahat ng mga kababayan natin nanonood, pati sa ibang bansa. Scorpio energy, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ay, Virgo, yes. May Virgo. Pero malakas yung water. Pwede rin namang may Leo. Oy, ang ganda, Mukhang meron kang pwedeng marami kang matatapos dito,
Marami kang matatapos na trabaho or this is accomplishment. Ito na yung completion ng mga gagawin mo. Pwedeng marami kang kitaing pera dito kasi nga daming coins. It's yun. It's either marami kang matapos, marami kang kikitain dyan, or both, no? Pareho kasi dami mong ginawa, no? Dami mong na-accomplish, dami mong kikitain, dami mong natapos. Parang may energy dito ng hindi ganun kasaya, kasigla, whether ikaw yan o yung person you're dealing with. Oh, hindi naman dahil sa negative energy yung Sun card reverse. Pwedeng hindi lang ganun kalakas, no? Hindi lang ganun ka-happy, siguro. Hindi ganun ka-okay yung pakiramdam. Pagdating sa person na kakonect mo, strong energy ng, yun nga, water. Or Virgo. Pwedeng may agwat ng edad. Malayo Pwede. Pwedeng malayo agwat ng edad niya. Meron kasing energy dito ng very matured emotionally, tas yung isa hindi. Kung sobrang matured na itong isa, yung isa naman sobrang pwedeng sobrang clingy, emotionally unstable or immature person. Tapos yung isa very matured, no? Bahala na kayo kung sino kayo dyan. Merong mga gustong sabihin, pero hindi sinasabi, no? Sa ngayon, itong person mo. Oo, pwedeng hindi siya happy kung sino man yung hindi happy sa inyo. Okay? Libra. Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Thank you, Libra, sa iyong patuloy na suporta, pagbalik-balik, pagsubaybay, at pag-subscribe. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe or follow. Kung nakaka-relate kayo, pa-comment na lang dyan, pa-like or pa-share. Kamusta po kayong lahat, no? Sa mga kababayan na nanonood lagi sa akin, sa abroad, tsaka dito sa Pinas. No, wala rin kabaluyan ko dyan, taga Pangasinan, i-comment yung below. No, makaka-resonate kayo, taga-inner kayo. Taurus, Capricorn, Taurus, Virgo energy meron dito. Leo, Cancer. Yes, dalawang cards ng Cancer. So, Libra, nakikita ko ay pag-usad sa'yo. Ang ganda. Ito ay pag-usad, ibig sabihin, leveling up. Ito ay success, improvement, no? Sa tingin ko, marireach mo yung destination or goal mo. Kaya kung may particular na goal ka or pupuntahan ka, ito na yon. This is it, pansit, no? Victory ito. So, ito ay dahil sa iyong sipag, determinasyon na na mag-succeed. Hindi ka naman makakarating dyan. Hindi mo naman ma-achieve yan, destination na yan, yung kinaroroonan mo na yan, or yung success na yan, or lugar na yan nang hindi ka talaga nagpursige, naging determined, no? Kasi the Chariot is about pushing forward, It's about determination. So, congratulations, Libra, sa iyong achievement. Itong iyong pag-move forward, no? Meron din ako nakikitang opportunity sa Libra paparating at ito ay may maganda or malaking potential, whether ito ay sa pera, sa investment, sa career, or sa love life mo. Pagdating sa love life, Libra, parang may energy dito ng hindi na-appreciate or ini-ignore. So, whether ikaw yung ini-ignore or siya, bahala na kayo kung alin kayo doon. Oo. Bakit? Kasi nakikita ko rito, pwedeng pwedeng hindi mo siya talaga type.
or hindi ganyan talaga type kung ikaw man yung ini-ignore dito. Para kasing may energy dito ng, ayan, pwedeng nagpapapansin kasi hindi naman pinapansin kasi hindi type. Parang feeling kasi hindi kayo bagay or hindi lang talaga yung ideal. Pwedeng hindi mo siya ideal or hindi kanya ideal. Oo, pwedeng may connection or partnership dito na parang pwedeng kasing hindi kayo compatible talaga nitong person na to. Maybe yun yung iniisip niya or iniisip mo. Or meron talaga kasing incompatibility sa inyong dalawa. For some of you na in a relationship already, pwedeng magkaroon ng conflict, problema, no? Disharmony sa inyong dalawa. Parang meron ditong magpaparamdam, magpapapansin, pero hindi papansinin. Scorpio, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Thank you po sa inyong pagbalik-balik para manood, pag-aabang, tuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Thank you rin sa lahat na nang nakapag-subscribe na at kung hindi pa po, please don't forget to subscribe or follow. Hello sa mga kababayan natin nanonood dito tsaka sa ibang bansa, no? Wala rin taga Pangasinan dyan, i-comment yun ta, no? Aka-resonate kayo, taga-inner kayo. Ayan. May Aries energy, Cancer, Scorpio, Pisces. Yes, strong energy ni Pisces. Or Aquarius. Ay, ang ganda. Nakakita ako ng meron kang marireceive na maganda. O, magandang blessing. Pwedeng itong blessing na to, pwedeng bagay, pwede rin namang hindi. O, pwedeng peace offering para sa inyo, or pwedeng ito yung opportunity in love or in career, no? Kita ko dito, merong nag-uumapaw, siksik, liglig, umaapaw. Pwede ring emotions yan, kasi ang water and cup, sinisimbolize niya yung mga emotions or yung mga relationships natin. So, kung ano man yang emotion na yan, it could be pag-apaw ng mga emosyon or love, hindi ko alam, no? Pwede yung iba dito, ang kakonect yung person is taga-ibang lugar. Pwedeng LDR kayo. Nakakakita ako ng growth. Wow, growth, expansion, offer. O baka ito na yung hinintay mong opportunity para ma-promote or mag-grow yung business mo or makatravel ka, makapag-abroad ka. Kasi nakita ko meron ditong offer sa'yo opportunity. So, ang ganda, may leveling up dito when it comes to sa relationship mo, sa career mo, sa personal growth mo, Scorpio, nakikita ko na may new chapter, new cycle coming sa iyo, the full card, no? Nakakakita ko ng new experiences, pag-explore, pag-expand, no? Traveling. So, opportunities mo yan for growth. At saka magkaroon ka ng mga bagong experiences, adventure, kakilala, kaalaman, no? So, yan, in love, pwede yun na nga, pwede may namumuo ditong start ng connection or relationship, ayan. Diba? Pag you are about to enter, something with the Fool tsaka si Ace, whether yan ay new career, new adventures, or new relationship. With the Nine of Cups reversed, pwedeng meron something dito na hindi pa matutupad sa ngayon, Scorpio. Okay? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Maraming salamat sa iyong time. Kung lagi kang nag-aabang ng mga reading ko, bumabalik-balik, laging sumusubaybay. Thank you sa mga like, comment, share ninyo. Thank you rin dun sa mga nag-subscribe na. Kung bago ka, don't forget to subscribe or follow. Hello sa mga kababayan natin dito at sa ibang bansa. Shoutout sa inyo dyan. Sa mga taga Pangasinan, Kabaluyan, taga-inner kayo, no aka-relate kayo, i-comment yun dan, no taga-inner kayo and kung naka-relate po kayo.
May Virgo energy, Pisces, Leo, or air signs, Gemini, Libra, Aqua. May mga bagay ka, Sagittarius, na ready ka nang umalis, talikuran ito or iwan ito para sa something na mas better. It could be pag-alis sa isang place para lumipat sa ibang lugar. It could be pag-alis sa isang connection or relationship. It could be pag-alis sa isang company or job para makahanap na ng bagong opportunity kung saan ay mas magiging successful ka, magkakaroon ka ng growth, fulfillment, or happiness. So it could be a relationship, it could be a job, a place. Meron nga lang mga unfinished business dito with the Eight of Pentacles. So may mga pending, like ibig sabihin, meron kang mga hindi matatapos na mga gawain. And marami ito. Maybe kumuha ka masyado ng alam mo yun, maybe you put too much on your plate, no? Sabi nila. Kaya dapat kukunin mo lang kung ano yung kaya mong ubusin. Okay? Yun yung energy na napipick up ko with the Eight of Pentacles. So, may mga bagay dito na pwedeng sinimulan mo, tapos hindi mo naman pala kayang tapusin. No? So, may mga pending or may mga backlog ka dyan, may mga hindi ka matatapos for sure. Seven of Wands reverse, ang nakikita ko rito is pwedeng napapagod ka na makipaglaban dito o pwedeng iba relationship. Sabi ko nga, it would be a person relationship na, alam mo yun, pagod ka na, hindi ka na happy dyan, o pwedeng iba, susurrender na kayo. Hindi mo na ipipilit, no? Hindi mo na ilalaban to. So, whether ito ay sa love life mo related or sa ibang bagay. Page of Swords is about a message or pakikipag-communicate. So, expect mo na pwede kang may ma-receive na mensahe or balita, or call, or email. Ito yung sign na yung person na to is interesado sa'yo, naka-curious, or inaalam niya yung tungkol sa'yo. Or vice versa kung ikaw yan. It could be tungkol sa person na yung naka-curious or tungkol sa isang bagay. Capricorn, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Kamusta po kayo? Thank you sa inyong time na manood ng reading ko palagi. Sa mga bumabalik-balik, abangers, lagi ng mga reading ko. Walang sawang sumusubaybay. Thank you. Pati na rin doon sa lahat na nag-subscribe, nag-follow. Huwag niyo pong kalimutan kung bago kayo, pa-subscribe na rin, pa-follow. Especially kung makaka-relate kayo dyan, mag-iwan kayo ng like or comment or paki-share. Shoutout sa ating mga kababayan dito at sa ibang bansa. Shoutout sa mga taga Pangasinan, ayan, taga Ditansibae, Tansilaki. Comment yun ta, no, aka-resonate kayo, no, taga-inner kayo. Meron ka ditong Virgo energy. Magician is Gemini, and the Lovers is Gemini. Uy, strong energy ng Gemini. May mga bagay dito, Capricorn, na it will take time pa bago mo yan ma-accomplish, ma-achieve. Okay, Ten of Pentacles is a very long time. Ten of Pentacles is yung mga bagay na hindi sila na-form ng overnight. No? This is something na pagtatrabahuan mo talaga bago mo siya ma-achieve. I think may kinalaman ito sa stability ng kabuhayan mo. No? Could be preparing for future, pagpupundar, alam mo yon, retirement, pwede rin mga ganon. This is something na long term. Kaya kung meron ka mang, okay, if this is about a person, love life, this is pang long term. This is true love. This is entering a commitment, a marriage, pagsasama, sacred love, sacred union ng dalawang tao. So, pwedeng iba, kung single pa lang kayo, pwedeng ito yung paparating sa inyo, no? Like, makakahanap kayo ng tao na true love, mapapangasawa ninyo, magbibuild kayo ng family, foundation, no?
Ito yung pangmatagalan eh. Okay? Mukhang hindi pa ito yung magandang pagkakataon para sa iyo with the Wheel of Fortune. In general, baliktad. No? Sabihin na natin kung nag-expect ka na mag-iba sa ngayon, magbago, mag-improve, wala pa. Pwede rin wala pang magandang opportunity for you. Yes, something na related sa mina-manifest mo, Capricorn. Pwedeng hindi pa ito mangyayari sa ngayon. Or pwedeng hindi pa magkakaroon ng magandang change dito. Aquarius, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Thank you sa iyong pagbalik-balik. Patuloy na suporta, pag-aabang palagi ng mga readings ko. Thank you rin sa inyong pag-subscribe. Malaking tulong yan. Kung nakaka-relate kayo, pa-like, pa-comment, pa-share, and don't forget to subscribe, follow kung bago po kayo rito. So, hello and shoutout na lang po sa lahat ng kababayan natin na nanonood dito sa Pinas at sa ibang bansa. No? Shoutout din sa lahat ng taga-Pangasinan, Mangaldan, San Fabian, Irate, Kabaluyan, Kudan. No makaka-relate kayo, taga-inner kay, comment yun na. Mga signs na nandito, Taurus, Aries, Aquarius, and Virgo. Nakakita ko rito na may temporary, alam mo yon, difficult situation na pagdadaanan po, but this is temporary. Alam mo yon. Kaya kung ano man yan, pwedeng iba difficulty pagdating sa pera, alam mo yon, yung iba pagiging alone, pagiging rejected or isolated, no? Maaari kayong mahirapan dito. Iba kung naghahanap kayo ng trabaho, kung ano man ito. Kasi parang may rejection, parang may no vacancy, parang, o yung iba kung naghahanap kayo lilipatan, no? Whether ito ay mapapasukan trabaho or lilipatang tirahan, place. Pwede kasi hindi kayo, pwedeng hindi maging madali, mahirapan kayo doon makahanap. Okay. Pero nakikita ko, kung magka-problema ka man sa pera, sabi ko nga, temporary. No, magiging okay din naman ng lahat with the Four of Wands. Nakikita ko na kung anumang battle yung pinagdadaanan mo, kung may crisis ka man, financial crisis, etc., whatever kind of crisis. Mapagtatagumpayan mo pa rin yan eh. With the Five of Swords, mananalo at mananalo ka sa laban mo na yan. Ano man yung mga difficult situations na yan. Kasi nakikita ko, yung problema mo sa pera, hindi habang buhay na mahirap ka or alam mo yon, hindi habang buhay na wala kang malipatan, mapasukan na maganda. Kasi nakikita ko darating at darating ang stability, ang success sa'yo, ang financial security, financial independence, no? So, there is a battle here na maipapanalo mo itong laban na to. Pagdating sa love life, nakikita ko merong ghosting. Pero nakikita ko na mabubuo uli kayo eh. Kaya kahit na, or sabihin natin, pwedeng iniwan ka niya, ginose ka niya, or may nag-flirt dito, sa tingin ko, babalik at babalik ito. Oo, ayan, kasi nandito indication na mabubuo uli kayo eh. For some of you, pwedeng ito ay asawa mo, hindi ko alam, or nagsasama kayo. By the way, merong mga celebration, occasion, gathering, reunion with the Four of Wands na paparating. Okay? At mukhang maraming coins dito nga anihin ka. Ayan. Basta meron ditong something successful na magagawa mo. Yung iba rito, ito yung mga pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo, kaya marami kang aanihing pera dyan. Pisces, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers. Sorry naman, umuga yung camera. Thank you, Pisces, sa pagbalik-balik para manood ng reading ko. Kung palagi kang abangers dyan, bumabalik-balik, sumusubaybay, thank you. Thank you rin sa mga lahat ng nag-subscribe, nag-follow, yan. Sa mga like, sa mga comment, share ninyo, dun sa mga nakaka-relate dyan. Pati yung mga pag-share ninyo, thank you. Don't forget to subscribe, follow ha, kung bago po kayo. Kung nakarelate kayo, comment nyo na lang, i-like nyo or i-share nyo.
Hello sa mga kababayan natin dito sa Pinas at sa ibang bansa, pati sa yung mga kababayan sa Pangasinan. Ayan, taga dyan po ang lolo at lola ko. Kamusta kila mga kabaluyan? Taga-iner kayo, mang-comment kayo dyan, no, aka-relate kayo, no, taga-iner kayo. Merong Leo, Scorpio energy, Sagittarius, or other earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Finally, matatapos na yung mga problema, mga gulo-gulo, mga aberya dito. Yun yung magandang dala-dala na itong Five of Wands. Kaya kung may mga magugulong sitwasyon dyan, magugulong tao, ayan, nakikita ko matatapos na yan, masosolve na yung mga conflict, mga problema, yung mga hassle na yan, yung mga sagabal. Yes, malapit nang matapos yung paghihirap dito with the Ten of Wands, no? Kaya wag kang bibigay, Pisces, no? Kaya ano lang, push lang ng push. Malalagpasan mo rin yan. Ayan, Five of Cups is a sign na malalagpasan mo yan, mga paghihirap mo na yan. Yung mga conflict, trouble, problema mo na yan, or sagabal, no? So, keep on pushing. Although nakikita ko pwedeng may delay when it comes dito sa hinihintay mong mensahe, impormasyon, no? Or pwedeng merong mga bagay dito na gusto mong magsimula na pero pwedeng hindi mo pa yan masimulan sa ngayon. Oo. Okay, when it comes to love life, nakikita ko na ayaw mo na, pwedeng complicated or it's complicated yung label nyo nitong person na to. Actually, pwedeng may ending na nangyari dito kasi lumitaw din naman yung Ten of Wands. Kasi, ito yung energy na pwedeng ang tagal-tagal lang nagsasuffer, ang tagal-tagal na nagtitiis dito sa relationship. Pwedeng napagod na, hindi na kinaya. So, nakikita ko doon is maaaring i-end na or kung natapos na yan, kasi ayaw na eh. Ayaw na makipag-agawan, ayaw na makipagtalo, pagod na. Sagad na yung energy. Yun, na-rock bottom na ito. Ito yung situation where na-rock bottom ka na dito sa person na to na napagod na, ginawa ng lahat, ayaw na makipagtalo, ayaw na makipag-agawan, ayaw na ng toxic. So, ang nakikita ko rito is pagkakaroon ng acceptance and pag-move forward, no? Pwedeng mas bata siya sa'yo or siya yung mas bata ka sa kanya. Pwedeng may pagka-irresponsible, immature energy, yung kadil mo na person dito. Pwedeng ito yung person na irresponsable, pwedeng ikaw lang lahat ng tumatrabaho, nakaasa lang siya sa'yo. No? So, in short, pagod ka na. Kaya pwedeng tatapusin mo na to or tinapos mo na. No? Pero nakita ko is pwedeng may new opportunity naman sa'yo na in love if ever. So, yan. Thank you so much for watching. At kita-kits sa susunod na reading. Godspeed. Babush.